October 20, 2007, Ohio, United States. Sa tahimik na bayan ng Wellington, kung saan malaki ang importansya ng pamilya sa buong komunidad, naganap ang isang krimen na dumurog sa isang pamilya. Ang suspect, si Daniel Pitrick, isang teenager, ay pinaslang ang kanyang sariling ina, habang ang kanyang ama naman ay iniwan niyang naghihingalo sa sahig ng kanilang bahay. Ano ang naging sanhi ng karumaldumal na krimen na ito? Ang dahilan ni Daniel para patayin ang kanyang sariling mga magulang ay dahil sa video game na Halo 3. Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag-a-upload ng istorya tungkol sa mga kriminal para ikwento sa inyo habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela o habang nagmimerienda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito. Sa maliit na bayan ng Wellington sa labas ng Cleveland, Ohio, lumaki si Daniel Pitrick. Ang kanyang ama na si Mark ay isang Pentecostal minister sa New Life Assembly of Gods sa Wellington. Habang ang ina naman ni Daniel na si Susan ay nagtatrabaho sa Weber's Healthcare, isang nursing home sa Wellington. 23 years nang mag-asawa si Mark at Susan at nagbunga ang kanilang pagsasama ng 3 anak na pinalaki nila bilang mabubuti at masunurin na mga Kristiyano. Panggitnang anak si Daniel sa 3 magkakapatid. Ang 3 magkakapatid na ito ay pinalaking mabubuti at masayahin. Malapit sila sa kanilang mga magulang at magkakasundo silang magkakapatid. Ayon sa report, ay mapagkaibigan si Daniel na lumaki at masaya itong kasama. Kasundo niya ang kanyang mga kaeskwela at marami itong mga kaibigan. Nanatiling mabait si Daniel na lumaki sa kanyang pagbibinata at hindi man ito ang pinakamahusay sa eskwela, ay hindi din naman mababa o bagsak ang kanyang grado sa academics. Kayang-kayang pagsabayin ni Daniel ang kanyang busy na schedule sa eskwela, pati na din ang pakikipagkaibigan. Dagdag sa naging pinagkakaabalahan ni Daniel ay ang video games na kanyang natuklasan habang nagbibinata. Sa kabuuhan, normal na teenager si Daniel. Mabait, magalang, mapagkaibigan at nag-i-enjoy sa kanyang paglaki. Hanggang nang dumating ang panahon na bumago sa kanya. Isang araw ay naaksidente si Daniel habang nasa isang skiing event at ang spinal injury na kanyang natamo ay nagbunga ng isang infection na kung tawagin ay Staphylococcus infection. Dahil sa aksidenteng ito ay napilitan si Daniel na manatili sa loob ng kanilang bahay habang nagpapagaling. At dahil hindi ito makalabas sa kanilang bahay upang sumama sa kanyang mga kaibigan, ay tanging TV ang kanyang naging libangan. At hindi nagtagal ay dumagdag ang Xbox console para maging karamay niya sa kanyang pinagdadaanan. Di nagtagal ay naadik si Daniel sa paglalaro ng video games, lalong-lalo na ang laro na Halo, isang bayolenteng laro tungkol sa isang giyera sa pagitan ng mga tao at mga alien na mayroong mature rating dahil sa pagkabayolente ng game na ito. Ang kaibigan ni Daniel na si Jonathan Jones ang nagturo sa kanya ng laro na ito at kung paano ito laruin. Walang kaalam-alam si Daniel na nag-develop na siya ng addiction sa video game na ito na kanyang nilalaro sa loob ng 8 oras sa isang araw. Ngunit sa kabila nito, wala sanang problema sa ama ni Daniel na si Mark ang haba ng oras na ginugugol ni Daniel sa laro na ito. Ngunit dahil bayolente nga ang laro at si Mark ay isang tapat na tagapagsilbi ng kanilang simbahan, ay natural lang na hindi ito pumayag na patuloy na laruin ng kanyang anak ang ganitong klase ng video games. Kaya naman hindi na pinayagan ni Mark si Daniel na patuloy na maglaro ng Halo. Ngunit teenager si Daniel, pasaway. At alam nyo naman ang mga teenager, talagang humahanap ng paraan. At nahanap nga ni Daniel ang paraan para makapaglaro muli ng Halo nang hindi nalalaman ng kanyang ama. Nagsimula itong pumunta sa bahay ng kaibigan niyang si Jonathan
upang maglaro ng Halo ng magkasama. At dahil sa tagal ng oras na ginugugol ng dalawa sa paglalaro, ay nagsimula ding matuklasan ng ama ni Daniel ang kanyang ginagawa. Tumagal pa at mainit na ang dugo ni Daniel at Mark sa isa't isa. At umabot sa sukdulan ng lahat noong buwan ng Oktubre 2007. Tinanong ni Daniel ang kanyang ama kung pwede ba siya nitong bilihan ng Halo 3 na game. Bagong release pa lang ang Halo 3 noong mga panahon na iyon at halos lahat ng malalapit na kaibigan ni Daniel ay naglalaro na ng game na ito. At bilang teenager, natural lang na gustuhin din nito na maglaro ng game na nilalaro ng kanyang mga kaibigan. Ang problema, simple lang ang sagot ng kanyang ama, hindi pwede. Sapagkat tapat na naglilingkod sa kanyang simbahan si Mark, malapit ito sa kanyang Diyos. At para sa kanya, ang bayolenteng laro gaya ng Halo ay siguradong makakasira sa isipan ng kanyang anak. Kaya walang pag-asa si Daniel na mabili at malaro ang game. Sa pagtanggi ni Mark na bilhan ng Halo 3 ang kanyang anak, ay agad itong nagdabog at nag-alboroto. Nakapagsalita ito ng hindi maganda sa kanyang ama. At hindi ito nagustuhan ni Mark, kaya naman pagalit na pinapili nito si Daniel sa dalawa. Video games o lalayas siya sa kanilang bahay. Laking gulat ni Mark nang tinutuo ni Daniel ang kanyang sinabi. Lumayas ito sa kanilang bahay at pansamantalang tumira sa bahay ng kanyang kaibigan na si Jonathan. At habang nasa weekend ay naglaro ang dalawa ng Halo 3 sa loob ng 18 hours sa isang araw at tumitigil lamang ang dalawa para kumain o gumamit ng palikuran o matulog ng kaunting oras. Dahil sa tindi ng paglalaro ng dalawa ay ang mga magulang naman ni Jonathan ang nagkaroon ng problema sa video game na kanilang nilalaro. Kaya naman kinausap ng mga magulang ni Jonathan si Daniel at pinakiusapan itong umuwi na sa kanilang bahay. Sumunod naman si Jonathan at nang makauwi ay nilinaw sa kanya ng kanyang ama na walang magbabago sa rules ng kanilang bahay. Walang violent na video games na pwedeng laruin sa kanilang bahay. Ngunit inaasahan na ito ni Daniel. Alam niyang palihim lamang siyang makakapaglaro ng Halo sa kanilang bahay. Kaya naman isang gabi ay palihim itong tumakas sa kanilang bahay para pumunta sa lokal na GameStop upang bumili ng Halo 3. At nang makauwi ay nagmadali itong maglaro ng palihim. Ngunit di nagtagal ay nahuli siya sa akto ng kanyang ama at muli umabot sa matinding pagtatalo ang sumunod na nangyari. Ngunit sa pagkakataon na iyon ay hindi na lamang salita ang ginawa ni Mark para sa kanyang anak na si Daniel. Sinigurado nitong matitigil na ang kaadikan ni Daniel sa laro ng kumpiskahin nito ang Halo 3 ni Daniel at inilagay ito sa loob ng family safe box sa kanilang bahay sa tabi ng kanyang Taurus PT-92 handgun. Sa isip ni Mark ay matitigil na ang kanyang problema sa pagkumpiska ng Halo 3 ni Daniel sapagkat siya lang ang mayroong susi para sa kanilang safe box at mayroon siyang espesyal na taguan para dito na hindi alam ni Daniel. Ngunit sa kasamaang palad para kay Mark at para sa kanyang asawang si Susan, ang kanyang planong pagpigil sa kaadikan ni Daniel sa Halo 3 ang babago sa kanilang buhay sa kakilakilabot na paraan. Sabado, October 20, 2007. Dahil weekend ay nagpasya ang pamilya na mag-enjoy sa kanilang tahanan. Ang panganay na anak ng pamilya na si Heidi, kasama ang asawa nito, ay nakaplanong bumisita sa kanilang bahay upang manood ng baseball game sa TV pagsapit ng gabi. Ngunit bago pa sumapit ang gabi, ginulat ni Daniel ang kanyang mga magulang. Ilang araw nang nagmamaktol at nagmumukmok sa kanyang kwarto si Daniel, at nang lumabas ito sa kwarto ng araw na iyon ay tila excited ito at masaya. Nang makalapit sa kanyang mga magulang ay sinabi nito sa kanyang ama at ina na kung maaari ay ipikit nila ang kanilang mga mata sapagkat mayroon siyang sorpresa para sa mga ito. Sa isip ng mag-asawang Mark at Susan
ay nakapag-isip at nakarecover na si Daniel sa pagkakakumpiska ng kanyang video game. At dahil sinabi nitong may sorpresa siya sa mga ito, ay sumunod ang dalawa at ipinikit ang kanilang mga mata. Naiwan ang mga ngiti sa kanilang mga labi, excited sa sorpresa ni Daniel. Narinig ng dalawa ang bawat hakbang ng mga paa ni Daniel patungo sa kanilang likuran. At doon ay narinig ni Mark ang pamilyar na tunog ng isang metal na bagay sa kanyang likuran. Tagumpay na nauto ni Daniel ang kanyang mga magulang na ipikit ang kanilang mga mata. Wala silang kamalay-malay sa sorpresang naghihintay para sa kanila. Itinutok ni Daniel ang baril sa likod ng ulo ng kanyang ama at matapos itong ikasa ay pinutok na nito ang baril. Bagsak ang kanyang ama sa sahig, ngunit ang nakakagulat dito ay hindi binawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa bala ng baril na pumasok sa kanyang ulo. Parang himala na hindi namatay si Mark, ngunit hindi pa siya ligtas. Nakasalalay pa rin ang kanyang buhay kung mayroon bang tutulong sa kanya. Ngunit bago siya matulungan ng kanyang asawang si Susan, ay binaril na din ito ni Daniel sa likod. 4 na putok para sa kanyang ina. At di tulad ni Mark, agad na binawian ng buhay si Susan. Opisyal ng mamamatay tao si Daniel nang bumagsak sa sahig ang kanyang ina, nakadilat pa din ang mga mata, wala ng buhay. Matapos lang ang ilang segundo, ay dumating naman ang nakatatandang kapatid ni Daniel, si Heidi, kasama ang kanyang asawa. Kumatok ito sa pintuan ng bahay. Si Daniel ang nagbukas ng pinto para salubungin sila at agad nitong sinabi sa kanyang nakatatandang kapatid na huwag na siyang tumuloy sa loob sapagkat nagkaroon ng malaking away ang kanilang mga magulang. Alam ni Heidi na tila may mali at maya-maya pa ay narinig niya ang pag-unggol ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay na tila nang hihingi ng tulong. Nagmadali itong pumasok sa bahay at doon niya natagpuan ang karumal-dumal na ginawa ng kanyang nakababatang kapatid sa kanilang mga magulang. Muli ay kinuha ni Daniel ang baril, ngunit swerte ni Heidi, nandoon ang kanyang asawa at agad na inagaw ang baril mula kay Daniel. Dahil sa pagkakaagaw sa kanya ng baril, ay dito na tumakbo papalayo si Daniel, dala-dala ang kanyang Halo 3 na kinuha niya mula sa safe box kasama ng baril. What's going on? I don't know what happened. I just came over to my parents' house because we were going to watch the game, and my mom is shot, and my dad is shot, and my brother's here. Does anybody know what happened? Did your brother shoot your parents? I don't know. I think so. Nagawang mabuksan ni Daniel ang kanilang family safe box, kinuha ang baril ng kanyang ama at pati na rin ang kanyang Halo 3. Ngunit kahit na natangay niya sa kanyang pagtakas ang kanyang Halo 3, hindi niya alam na hindi na ulit siya makakapaglaro ng video game na ito. Tumakas si Daniel gamit ang kanilang family van, ngunit nang mag 7 p.m., inabutan siya ng mga pulis. At ang nakakapanggilait pa dito ay sinisipa ni Daniel ang kanyang ama. Ibinato pa niya sa kanyang ama ang kanyang ginawang krimen. Ito ang mga salitang binitawan ni Daniel.
Nakaupo ako sa kama sa aking kwarto nang marinig kong sinisigawan ng aking ama ang aking ina mula sa kanilang kwarto. Narinig kong naglakad palabas sa kwarto ang aking ama at maya-maya lang ay bumalik ito. Pagkatapos ay narinig ko na ang putok ng baril. Agad akong lumabas sa aking kwarto at nagtungo sa kanilang kwarto kung saan ko nakitang binaril niya ang aking ina. Pagkatapos ay itinutok niya sa akin ang baril at sinabing sorry. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa kanyang ulo at binaril ang kanyang sarili. Habang nangyayari ang pagdakip kay Daniel, ay agad din naman na rumesponde ang mga pulis sa bahay ng pamilya. Kinuha ng forensics team ang bangkay ni Susan habang si Mark naman ay dinala ng ambulansya sa hospital, nakikipaglaban pa rin para sa kanyang buhay. Nang tuluyang mahuli ng mga pulis si Daniel, ay dinala na ito ng mga otoridad sa interrogation room. Dito ay patuloy pa rin niyang ibinibintang sa kanyang ama ang pagpatay, ngunit matapos ang ilang oras, bumitaw na sa kanyang kasinungalingan si Daniel at inamin na ang tunay na pangyayari. Dalawang linggong nakaratay sa hospital si Mark dahil sa kanyang tinamo na malubhang tama sa ulo. Nabiyak ang bungo ni Mark at nabasag ang kanyang panga. Halos himala na lang na nakaligtas si Mark sa kanyang natamo. Ngunit paggising niya sa kanyang coma ay hindi pa tapos ang sakit. Hindi na siya naka-attend sa funeral ng kanyang asawang si Susan dahil nasa coma siya nang nangyari ang funeral. Mabagal at maselan ang recovery ni Mark. Kinailangan niyang matutunan ulit na gamitin ang kanyang sariling katawan dahil sa kanyang damage na natamo. Hindi lang pisikal ang sakit na kailangan niyang bitbitin sapagkat kailangan din niyang ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng katotohanan na binaril siya ng kanyang sariling anak at wala na ang kanyang asawa. Sa una, para kay Mark ay imposible niyang mapatawad ang kanyang anak dahil sa tindi ng nagawa nito sa kanila. Ngunit bilang pastor at alagad ng Diyos, ay di nagtagal ay nagawa din niyang mapatawad ang kanyang anak. Maging ang dalawang kapatid ni Daniel ay pinatawad din siya sa bandang huli. Mahigit 1 taon bago ang trial ni Daniel at sa mahabang oras na iyon ay patuloy na nagpagaling sa hospital ang kanyang ama na si Mark. Dahil hindi tinamaan ang utak at cervical spine ni Mark ay nagkaroon siya ng mataas na survival at recovery rate. Ngunit kinailangan niyang dumaan sa napakaraming surgery gaya ng reconstruction sa kanyang mata, bibig at panga. December 15, 2008, sa trial ni Daniel ay ginulat ni Mark ang buong court nang patawarin nito ang kanyang anak. Sa speech na ibinigay ni Mark na sinasabing mahal niya at pinapatawad niya ang kanyang anak, ay bumuhos ang luha ni Daniel. Ngunit kahit pinatawad siya ng kanyang pamilya, ay kailangan pa rin niyang pagbayaran ang kanyang ginawa. Napatawan ng 23 years with a possibility of parole sa kasong aggravated murder, attempted aggravated murder, and tampering with evidence si Daniel. Naiwasan niya ang death penalty sapagkat wala pa siya sa minimum age na required para sa death penalty. Nag-focus ang defense ni Daniel sa di umano'y masamang impluensya ng video games sa mga kabataan noon at binigyang diin ang pagiging mapagkaibigan ni Daniel bago ito maadik sa video games at pinatunayan ito ng kanyang mga kaibigan pati na rin ang kanyang pamilya. Ngunit nagtagumpay ang prosecution na idiniin ang katotohanan na walang pagsisisi si Daniel sa kanyang ginawa. Malaking bagay para sa prosecution na tinangkang isisi ni Daniel sa kanyang ama ang krimen at palabasin na murder-suicide ang nangyari dahil sa kanyang ama. Lumabas din sa isang psychological report na inamin ni Daniel sa kanyang psychiatrist na 2 linggo niyang iniplano ang pagpatay sa kanyang mga magulang na hindi umayon sa kanyang inaasahan nang biglang dumating ang kanyang kapatid pagkatapos ng pagbaril niya sa kanyang mga magulang. Ang kasong ito ay humakot ng atensyon sa buong mundo
tungkol sa matinding epekto ng video game addiction at video game violence. Ang karamihan ng mga tao noong panahon na iyon ay isinisi ang nangyaring krimen sa mga violenting video games. Sa panahon ngayon, maaaring katawa-tawa para sa atin na isisi sa video games ang nangyari, ngunit ang krimen na ito ay nangyari noong 2007. Kaya, ano sa palagay nyo? Totoo bang may impluwensya ang video games sa naging desisyon ni Daniel na patayin ang kanyang mga magulang? O sadyang may mali lang talaga sa pag-iisip ni Daniel? Dito na natatapos ang istoryang kriminal na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood. Ingat kayo palagi, ingat kayo sa mga kriminal na pag-alagala sa labas.